Ito ay ang mga sinabi ng mga magulang na mga pinaka nakakatakot na mamamatay tao sa buong mundo. Si Ted Bundy. Inamin ni Ted na kinuha niya ang buhay ng 28 mga inosenteng kababaihan. Ito ay sa loob lamang ng 4 na mga taon. Ngunit lumabas sa investigasyon na malamang doble o triple pa ang totoong bilang ng kanyang mga naging mga biktima. Ng taong 1979, ito ay hinatulan ng parusa na kamatayan na isakatuparan naman ito ng ika-1989 sa piitan sa Florida sa bansa ng Amerika. Ayon sa ina nito na si Lewis na kahit kailan ay hindi magagawa ng kanyang mapagmahal na anak ang mga ay binibintang sa kanya. Kahit kailan ay hindi mawawala ang tiwala at ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya naman walang nagawa ang otoridad kundi ang iparinig sa ina ni Ted Bundy ang tape ng kanyang mismo na pangungumpisal. Ganon pa man, ang ina nito na si Lewis ay hindi umalis sa tabi ng kanyang mahal na anak at hanggang sa huling hininga ay tinuran ng kanyang ina, "Ikaw ay ang aking pinakamamahal na anak hanggang sa magpakailanman kahit pa sa kamatayan." Si Dennis Nelson sa loob ng 5 mga taon mula ng taong 1978 hanggang 1983, inamin ni Dennis Nelson na kinuha nito ang buhay ng 15 mga binatilyo. Sa United Kingdom, una nitong ginawa ang kauna-unahan niya na pagkuha ng buhay. Ang mga katawan ng kanyang mga biktima ay itinatago niya sa loob mismo ng apartment na tinitirahan niya. Saka dahil sa dami ay pinaghiwa-hiwalay niya sila. Saka dahan-dahan ito ay inilibing sa sariling hardin na inuupahan niya. Tinangka nitong pigilin ang kanyang sarili sa paggawa ng hindi maganda, kaya naman nagpa siya ito na lumipat sa mas mataas na palapag pa. Ngunit hindi rin ito nakatulong sa kanyang kagustuhan. Paulit-ulit na ito ay kumuha muli ng buhay. Naaresto ito matapos na bumara ang giniling ng laman ng tao na itinatapon niya sa lababo niya. Ang ina ni Dennis na si Betty Scott ay paulit-ulit na sinulatan ang kanyang noon ay nakakulong na supling. Ngunit ni isang beses ay hindi siya sinagot nito. Ayon sa kanya na nais lamang niyang malaman kung bakit ang mga krimeng ito ay ginawa ng kanyang pinakamamahal na supling. Nang taong 2011 sa isang interview, inamin ng ina na nais sana niya na personal na makausap ang anak niya. Ito ay dahil hindi niya inaakala na kaya nitong gawain ang kanyang mga nagawa. Ayon sa ina, ni hindi ito nakipag-away kahit kailan sa eskwelahan, ni hindi ito naging salbahe o bayolente kahit kanino man. Si Peter Sutcliffe, nakilala bilang ang Yorkshire Ripper, sa loob ng 6 na taon kinuha nito ang buhay ng 13 mga dilag at ginawa ng hindi maganda ang 7 na nakatakas sa kanya. Naghasik ng lagim itong si Peter sa Inglaterra ng taong 1975 hanggang ng taong 1981. Lumabas sa pagsusuri na si Peter ay may kalagayan sa kaisipan na tinatawag na ang paranoid schizophrenia. Habang ito ay nakakulong, sinasabi nito na nakaririnig ito ng boses mula pa nang siya ay bata pa. Ang ama naman ni Peter na si John Sutcliffe ay hindi itinago ang kanyang nararamdaman. Ito ay tungkol sa karimari-mari na ginawa ng kanyang sarili na anak. Ayon sa kanya na halos hindi niya matanggap ang ginawa ng kanyang supling. Ngunit dahil ito nga ay inamin mismo niya, mabigat man sa kalooban nila, dapat lamang daw na siya ay maparusahan ng kamatayan. Mahal na mahal daw niya ang anak niya, ngunit hindi nito kayang tanggapin ang mga karumal-dumal na ginawa niya. Ayon sa kanya, mahal na mahal ko siya kung ano noon siya. Si Richard Ramirez. Naghasik ng lagim itong si Richard Ramirez sa Los Angeles sa bansa ng Amerika ng ika-1985. Nakilala ito sa katawagan na ang Night Stalker. Pinapasok ni Richard ang mga tahanan ng kanyang mga napipiling biktima. Sa kagagawan niya ng hindi maganda, ang mga doon ay nakatira. Saka kukunin niya pa ang buhay nila. Naparusahan ito sa salang pagkitil sa buhay ng 13 sa kanyang mga biktima
biktima, 5 beses na pagtangkang pamamaslang, 11 beses na paggawa ng hindi maganda sa puri ng kanyang mga biktima at 14 na beses na panloloob. Lumalabas na hindi naging maganda ang naging kabataan nito. Kasama dito ay ang paggamit niya ng hindi legal na mga gamot. Mayroon din daw ito nakalagayan sa kaisipan na hindi napagtuunan ng tamang pansin. Kaya naman ito ay ang mga halo-halong naging dahilan upang maging isa siya sa tinagurian na pinaka nakakatakot na serial killer sa kasaysayan nating mga modernong tao. Nang kausapin ang ama nito na si Julian Ramirez, hindi nito itinago ang pagkadismaya at pagkabigla sa ginawa na kanyang pinakamamahal na anak. Isinisisi nito ang kaganapan sa pagkahumaling ng anak sa hindi legal na mga gamot. Naniniwala siya na dahil sa damo na wala ng kontrol ang kanyang supling na si Richard. Dagdag ng ama na sa puso niya, hindi siya makapaniwala na maaarok ng sariling anak niya ang mga karumal-dumal na ginawa niya. Ngunit dahil nga daw may ebidensya ang mga otoridad, ano pa nga daw ang magagawa nila? Papaano ba daw niya masasabi na hindi ito masakit para sa kanya? Anak pa rin daw niya itong si Richard. Si Jeffrey Dahmer. Kinuha ni Jeffrey ang buhay ng 17 mga binata mula ng ika-1978 hanggang na taong 1991. Ang estilo niya ay aakitin niya ang mga kabataan sa kanya mismo na tahanan. Doon niya naman isa sa katuparan ang matinding balak nito sa kanila. Kinuha niya ang buhay ng kanyang mga sawing palad na mga biktima. Ang masaklap sa hobby nitong si Jeffrey ay kukunan niya pa ng litrato ang kanyang mga biktima bilang habang buhay na alaala para sa kanya. Ito ay upang manariwa daw ang ginawa niya sa kanila. Nang mahuli ito, nahatulan si Jeffrey Dahmer ng 16 na habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit hindi naman nagtagal. Ng taong 1994, kinuha ang buhay ni Jeffrey ng isa sa kanyang mga kakosa. Ang ama ni Jeffrey na si Lionel Dahmer at ang ina na si Joyce Flint ay hindi itinago sa madla ang kanilang nararamdaman. Ito ay patungkol sa anak nila at sa ginawa nito na kasalanan. Ayon pa sa ina, si Jeffrey habang lumalaki ay isa namang normal na binata. Sumulat naman ang ama ng libro tungkol sa karanasan ng kanyang anak kung bakit sa tingin niya ay nagawa ng kanyang sariling supling ang mga karumal-dumal na mga krimen. Tanging ang napansin lamang daw niya kay Jeffrey ay ang pagiging mapag-isa nito, ang pagiging mahiyain. Bukod doon, hindi ito yung tipo ng tao na nakikipagbasag ulo. Nalaman na lamang daw niya ang ginawa ng kanyang anak nang ito ay isinasakdal na. Habang naririnig nito ang kumpisal na namutawi mismo sa sariling labi nitong si Jeffrey, doon lamang daw niya natanggap ang katotohanan na ginawa nga ng anak niya ang ibinibintang sa kanya. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo sino ang may kasalanan sa mga kwento ng mga serial na mamamatay tao na ito? Ang magulang ba o sadyang ipinanganak na lamang sila upang kunin ang buhay ng ibang tao? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.